Pakibati po ang ating mga katabi. Nagdadalang ako makita mo ngayon, kapatid. Amen. Sa umaga po ito ay sama-sama po natin pupurihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Siya ay dakila. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo magpasiyasan sa ating Panginoon.
Sa ating lahat, purihin natin ang ating Diyos na buhay. Minsan pa nga natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 2, talatang 42 hanggang 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto. Sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Pwede po bang tayo sumandaling yumukot, pumikit at tayo manalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo ang isang pusong bukas sa iyong mga salita. Ang kaisipan at patuloy na ang buong pagkatao ay lakipan mo ng iyong kapangyarihan upang maunawaan at maintindihan ang kalooban mo ayon sa salita mo sa mga aklat ng mga gawa. Panginoon, sinasawata ko ang espiritu ng antok, sinasawata ko ang espiritu ng disturbances sa bawat isa. Sinasawata ko, Panginoon, sa apat na sulok na ito, ang anumang mga balakid ng dyablo upang hindi malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Right now, O God, I pray, Lord, magpagaling ka. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maghimala ka
At mahayaan mo, Panginoon, kung paanong ikaw ay kumilos sa banal na kasulatan, gayon din po sa panahon po namin ngayon. Sa umagang ito, hayaan mong palayain mo ang bawat isa na maranasan nila ang kakaibang kilos ng iyong banal na Espiritu Santo at ang pagpapalay sumakanila. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon. Ngayon pong umaga ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong The Church Walk. Yan. Paano po ba lumakad ang mga unang iglesia noong unang panahon? Maraming klase ng lakad. Merong lakad na hindi pantay. Tama? Merong lakad na susuray-suray. Ayan. Susuray-suray. At meron din lakad na akala mo siga. Pero pag naglakad pala, pilantod. Ganun pala ang lakad niya. So, sa buhay ng tao, makikita po natin kung paano ang isang tao ay lumalakad. Naglalakad siya. So ngayon, ano po bang gusto kong ipunto sa umagang ito? Gusto ko pong makita po natin how the early church walked. Paano po ba ang mga unang iglesia ay lumakad? Lumakad. Paanong lumakad? They walk in the Spirit. Ano po bang ibig sabihin ng walk? Pag sinabing walk, a walk in the Bible, sa Biblia, yung paglakad, ito po yung kahulugan na kung saan the metaphor for practical daily living. Pag sinabing walk, ito po yung araw-araw na pamumuhay. Practical daily living. Pag sinabing walk, at ganito na muhay ang mga unang iglesia nung unang panahon. Kaya nga dito, mapapansin po natin dyan, sinasabi po dyan, the Christian life is a journey. Lahat ng kumilala kay Kristo, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon, meron pong tinatawag na paglalakbay. So tayong lahat dito sa lupa, lalong-lalo na kapag ikaw ay sumampalataya na sa Diyos, meron po tayong tinatawag na journey of life. So paano tayo lumakad araw-araw? Paano tayo mamuhay? So, ang sabi rito, the Christian life is a journey and we are to walk it. We are to make consistent forward progress. Ibig sabihin, ang paglakad natin sa daigdig na ito natin ginagalawan, merong progreso yan. So kung tayo ay kumilala sa ating Panginoon na dati ang buhay natin ay lagapak, saan? Lagapak doon sa kasalanan. Pero nung tayo ay magsimulang makakilala sa Panginoon, unti-unti tayong bumangon doon sa pagkakalugmok sa kasalanan. At sa pagkakalugmok sa kasalanan, makikita po natin habang tayo ay namumuhay na nandoon ang pananampalataya kay Kristo, lumalago po yan. Nagkakaroon ng progreso. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay dapat nakikita. Sa lahat ng aspeto. Pag-iisip, damdamin, pananalita, at maging yung kilos natin. Malaki ang pagbabago. So we need to walk it. The biblical norms for all believers is that they walk in the Spirit. Yan. Pastor, paano kaya mamuhay? O paano kaya lumakad? Sa Espiritu. Tingnan po ninyo yung Galatians chapter 5 verse 25. Ang sabi diyan, if we live in the Spirit, sa Tagalog, sige, tingnan nyo lang po dyan sa Tagalog, okay lang po yan. Sa English, if we live in the Spirit,
let us also walk in the Spirit. So, anong ibig sabihin ng walk in the Spirit? Ibig sabihin, namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Okay, tingnan po natin sa Tagalog. Anong sabi diyan sa Galatians 5:25? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. So, ibig sabihin, living in the Spirit means walking in the Spirit. And walking in the Spirit means living in the Spirit. Ibig sabihin, sabi doon, wag mo munang tanggalin. Pakita muna natin siya doon na para maintindihan nila yung Tagalog na na sa Galatians 5:25. Paghariin natin ang Diyos. Ibig sabihin, when we live in the Spirit, pinaghahari natin ang Diyos sa ating buhay. Galatians chapter 5, verse 25. So nakita po natin, hindi po naghahari ang sarili po natin. Ayon sa Tagalog, kapag ka ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay buhay sa atin, ibig sabihin, paghariin natin siya. Paano kaya natin paghaharian? So, to walk in the Spirit means that we yield to His control. Kapag lumakad tayo doon sa Espiritu ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, we are walking in the control of the Holy Spirit. Ibig sabihin, control tayo ng Espiritu Santo. Hindi tayo control ng ating mga sarili. Ephesians chapter 4, verse 30. Ano po ang sinasabi sa Efeso 4:30? Yan. Sa Ephesians chapter 4, verse 30, na sinasabi po rito, at huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ibig sabihin, kapag ang Espiritu Santo, mula nung tanggapin natin si Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo, meron po yung selyo. Nakakita na po ba kayo ng mga produkto? Ang mga produkto laging may selyo yan, may tatak. Ibig sabihin yan, merong nagamay-ari. Kapag walang tatak yan, ibig sabihin yan, bogus po yan. At tayo po na tumanggap kay Kristo na nagkaroon na ng bagong buhay, ang banal na Espiritu Santo, yan ang katibayan na tayo nga ay merong kaligtasan. At tayo po ay tinatakan o sinelyuhan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin araw-araw. Ngayon, kapag tayo po ay namumuhay as we walk doon sa banal na Espiritu Santo na kung saan siya yung kumukontrol sa atin, tayo po ay sumusunod doon sa leading ng banal na Espiritu. Yan. Tayo ay inaalaw natin. Yan. We follow His leading and we allow Him to exert His influence over us. To walk in the Spirit is the opposite of resisting Him or grieving Him. Katulad ng sabi ko sa inyo, huwag nating pipighatiin ang banal na Espiritu Santo sapagkat kapag napighati siya, tiyak, hindi siya makakakilos sa atin. Pag hinayaan po natin kontrolin tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, tingnan po ninyo, sa paanong paraan hindi nakakakilos ang Espiritu ng Diyos kapag ang isang tao, hindi mo hinayaan na siya ang kumilos sa'yo. Bakit? Kapag sinunod mo ang nasa ng laman. Sapagkat ang dalawang ito ay magkalaban. Sa Romans chapter 5, Galatians chapter 5, verse 16. Tingnan po ninyo. Galatians chapter 5, verse 16, ang nasa ng laman at ang nasa ng Espiritu ay magkalaban. Hindi ho magkatugma yan.
Galatians chapter 5, verse 16. Okay? Galatians chapter 5, verse 16. Ano po ang sabi rito? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Babasahin ko po ng tuloy, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Minsan gusto mo magawa ng mabuti, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, yung nasa ng laman ang nasusunod natin, imbis na ang nasa ng Espiritu Santo. Kaya tignan nyo, kapag tinamad kang dumalo pag araw ng pagsamba, sinunod mo yung katamaran, sinunod mo ang nasa ng laman. Amen po ba? Pag sinumpong ka ng katamaran, pag sinunod natin ang nasa ng laman, ngayon gusto ko pong ipakita sa atin kung ano po yung mga nasa ng laman. Ano yung gawa ng laman? So, tingnan po ninyo. Sa Galatians chapter 5, verse 19. Galatians chapter 5, verse 19, sinasabi po dyan yung gawa ng laman. Gusto kong ipakita sa inyo yung gawa ng laman at gawa ng Espiritu Santo. So, tingnan po ninyo. Ano po yung gawa ng laman? So, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Ano po yan? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. So, ang isang taong malaswa, yung bibig, malaswa ang isip, malaswa yung kalooban, mahilig po yung makiapid. Tingnan nyo, balik doon. 19. Nawawala. Napipindot ko ba? Okay. So, ang taong malaswa, nakikiapid yan at mahilig sa kahalayan. Pag malaswa yung kanyang kalooban. Kaya mapapansin niya sa pananalita, malaswa yan. Sa kanyang pag-iisip, malaswa rin yan. Magsalita ka lang ng konti, meron siya kaagad na sasabihin na malaswa. Amen po ba? Kaya tignan ninyo, ang taong hindi pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, ganyan. Kaya sa pagtitipon, sa pag-uusap-usap, pag ang tao malaswa yung bibig, ibig sabihin yan, ang isip niyan tumatakbo, puro kalaswaan. Di ba? Pinag-uusapan mo, salita ng Panginoon. Tapos sisingitan ng kalaswaan. Hindi yan pinag-aarian ng Diyos. Amen po ba? One time, alam niyo po ba, may nirebuke ako sa isang Bible study. Nang sabihin ko ang salita ng Panginoon, sabi ko, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Alam niyo po ba, merong isa, sumagot. Ako, mas gusto ko sa makipot. Ano ang tumatakbo sa isip niya? Nirebuke ko yun. Bakit? Hindi yan gawa ng Espiritu. Kasi puro kalaswaan ang nasa isip. Amen po ba? Kaya ang taong malaswa, ayan, puro kahalayan. At mahilig makiapid yan. Next. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Tandaan po natin, ito ay unang utos ng Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ang unang utos? Gusto ko pong basahin natin. Tingnan muna, babalikan po natin yan. Sa Exodus chapter 5 verse 20. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan na sa lumang tipan ay ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Sa Exodus chapter 5 verse 20. Ah, 20 verse 5, I think. 20 verse 5.
Ayan. Tingnan po ninyo, sa verse 4. Ayan. Ano ang nakasulat diyan? Tingnan po ninyo maigi. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Verse 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Tingnan po ninyo, akala ng iba, ngayon sumamba ka sa mga rebulto, hindi yan sisingilin sa mga anak, sisingilin ng Diyos yan. Natatandaan ko po nung ang magulang ko, nanay ko, masyadong deboto sa mga rebulto. Sino ang siningil ng Diyos? Kami. Naghirap po kaming mga anak. Hirap na hirap ang buhay namin. Pero salamat sa Panginoon dahil nakakilala ako sa Panginoon. At mula nung makakilala ako sa Panginoon, itinuro ko po yan sa kanila. Lalo na sa aking mga anak. Ito po ang unang utos sa banal na kasulatan na hindi natin dapat kalilimutan. Sambahin natin ang Diyos. Tingnan po ninyo sa Luke chapter 4 verse 8. Anong sabi ng Lucas 4:8? Wala tayong ibang sasambahin at paglilingkuran kundi ang Diyos lang. Tingnan nyo, subalit sumagot si Jesus na susulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Walang ibang Diyos. Ngayon, ano pang mga Diyos na meron ng tao? Sarili. Bakit? Kasi hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Balikan natin yung Galatians chapter 5 verse 19. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, minsan mga kayamanan ang Diyos natin. Amen po ba? Merong isang mayaman. Sa kanyang pagiging mayaman, sa sobrang yaman niya, sabi niya, aha, ang dami kong inani. So sabi niya, gigibain ko to. At pagkatapos, ilalagay ko yung aking, magpapatayo ako ng mas malaking kamalig. At lalagay ko doon ang aking mga inani. Wala akong gagawin kundi kakain, iinom at magpapakasaya. Tignan po ninyo, ano ang Diyos niya? Pera. So dahil ang Diyos niya ay pera, ang sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal, ngayon din kukunin ko ang buhay mo. Tandaan natin, ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kapag ang tao ginawa niyang Diyos ang pera, wala akong magagawa ang pera sa atin. Subukan mong magpayaman ng magpayaman. At pagkatapos, magkasakit ka. Lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat yun, ilalagay mo lahat doon sa iyong sakit. Napanood ko sa isang Facebook, lahat ng kayamanan, nakuha niya. Yumaman siya, naging milyonaryo. Pero nung siya ay magkaroon ng sakit, walang nagawa yung kayamanan niya. Ewan ko kung napanood nyo to, yung isang napakagaling na babae, ang galing niya sa marketing. Nag-testimony yun bago siya mamatay. Naglagay siya nung una, nagbablog siya, na ito, ang bilis niyang yumaman. Dahil sa galing niya ng marketing, yumaman siya. Pero lumipas yung ilang panahon. Talagang makita ko, ang payat na niya. Sinasabi niya, huwag ninyong hayaan na kayo ay malulong sa kayamanan at gawin niyong Diyos ang kayamanan. Walang nagawa ang kayamanan niya. Namatay siya. Hindi siya naisalba ng kanyang kayamanan. Kaya Diyos-Diyosan, sarili. Mga kapatid, pag sinunod natin ang mga sarili natin at hindi ang kalooban ng Panginoon, Diyos-Diyosan yan.
pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Yan ang mga gawa ng laman. Kapag ikaw ay laging nagsiselos, sino ba rito seloso, selosa? Yan. Sino ba rito ang laging galit? Alam niyo po ba na ang galit, kasama po yan sa 7 deadly sin. Kapag ang isang tao ay magagalitin, sabi nga ng James chapter 1, verse 19 to 20, tingnan natin, Santiago 1, 19 hanggang 20. O, anong sabi ng Bible? Santiago 1, 19, 20. Maging mahinahon tayo sa pakikinig, sabi ng Bible. Ayan mga kapatid, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. O, sino po rito yung hindi muna nakikinig. Galit ka agad. Nagpapaliwanag pa lang, galit na. Okay? Nagpapaliwanag pa lang, nagsasalita na. So tandaan natin, sabi rito, dahan-dahan. Maging alisto sa pakikinig. Okay? Makinig ka muna. Pakinggan mo muna. At pagkatapos, saka ka magsalita. Pagkatapos na mapakinggan. Amen po ba? Sumasagot yung bata. Nakangiti sa akin. So, verse 20. Tignan po ninyo, kapag galit ang isang tao, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kapag galit ka, yung galit mo noon hanggang ngayon nandyan pa rin. At tiyak, hindi nalulugod ang Diyos sa'yo. Kaya kapag ang isang tao gusto mong kalugdan ng Diyos, alisin po natin ito. Huwag natin sundin kasi gawa ng laman yan. Okay? Gawa ng laman. So dito, pagka ang Espiritu ang sinunod natin, ito po ang bunga. Tingnan po natin, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ano po ang gawa ng Espiritu? Ayan. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kahinahunang pagpipigil sa sarili. Yan ang bunga ng Espiritu. Kapag tayo ay kontrol ng Espiritu Santo, punong-puno yan ng pag-ibig. Walang galit. Walang pagsiselos. Kasi bakit? Pag-ibig. Balik natin sa 22. Pag-ibig po ang bunga. Kaya kapag isang tao, nakita po natin na punong-puno ng pag-ibig yan, tiyak, siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Kahit na maraming mga pagkakamaling nagawa sa iyo ang tao, kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, pag-ibig pa rin ang isusukli mo sa Kanya. Amen po ba? So naintindihan po natin, kapag ang isang tao ay pinapatnubayan, kapag ang isang tao ay kinukontrol ng Espiritu ng Diyos, lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Yan po ang ibig sabihin ng we are walking in the Spirit. Kontrolado tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Magkaiba ang gawa ng laman, kontrol ng laman, at kontrol ng Espiritu Santo. Kaya sa bawat isa po sa atin, si Paul ay nagsasabi na kung saan ang mga bagay na ito ay dapat po natin maintindihan. Sa Romans chapter 6 verse 4, ano po ang sinasabi diyan? Roma 6:4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na. Pakinggan niyo pong maigi. Para maintindihan po natin paano tayo mamumuhay ayon sa Espiritu Santo. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. That is the power of the Holy Spirit sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba?
kapag ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa isang tao, dahil sa pagtanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo, tiyak, meron po tayong bagong buhay. Masarap po ang mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero dahil tayo ay nananampalataya, kahit di natin nakikita ang Diyos, pinaniniwalaan natin na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yan ang ating pamumuhay. How we live. So okay, sa Ephesians chapter 2 verse 10, tingnan po ninyo pinapakita ko lamang po yung mga bagay na dapat na makita sa isang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. 10. Yan. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So ang isang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, laging mabuti ang ginagawa. Amen po ba? Sa kapwa, hindi yan gumagawa ng masama. Ayaw niyang gumawa ng masama. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Kumikilala tayo sa Diyos. Kaya mapapansin po natin, alam mong ikaw ay nilikha ng Diyos. Kapag ikaw ay nilikha ng Diyos, sigurado, pawang mabuti ang gagawin natin. Amen po ba? Ephesians 4 verse 1. Sa Ephesians chapter 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So yung pamumuhay po natin, kung ikaw ay alam mong ikaw ay Kristiyano, mamuhay ka ng ayon sa nararapat. Amen po ba? Mamuhay tayo ng totoong tayo ay nakakilala kay Kristo. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi mo, ikaw ay Kristiyano. Yan. Pag Kristiyano ka, tiyak, pag sinabi ng iba, Kristiyano yan. Amen po ba? Iisang salita, pero dalawang kahulugan. Ganito po ang pagkakahulugan yan. Pag sinabing, Kristiyano yan. Pag tinuro ka, Kristiyano yan. Yung isa, pag tinuro ka, Kristiyano yan. Anong pagkakaiba? Kristiyano yan. Yung isa naman, Kristiyano yan. May pagkakaiba po ba? Na? Meron. Pagka ikaw ay tinignan ng tao at sinabi sa'yo, Kristiyano yan. Tapos yung iba naman, Kristiyano yan. May pagkakaiba. Ibig sabihin, kinu-question yung pagiging Kristiyano natin. Amen po ba? Kaya dapat mamuhay ka ng ayon sa nararapat na tinawag ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano, so ipakita mong Kristiyano ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon kung naniniwala ka doon. Mamaya, gawin po natin yan ha. Mamuhay ka sa isip, sa salita. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Okay? Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesians chapter 5 verse 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Dapat po ba tayo mag-ingat? Yes. Mag-ingat tayo paano tayo mamuhay. Mamuhay kayong katulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Mga kapatid, maging matalino ka. Tignan mo, kung tayo ay mamumuhay ayon sa gawa ng laman, sinunod natin yan. Sino ang talo? Sino ang talo? Tayo. Bakit? Tignan po natin yung sinasabi po sa Biblia. Sa Galatians chapter 5 verse 22 at
21. Yung last part niya. Galatians chapter 5 verse 21. Na walang makakapasok sa karyan ng wala siyang bahagi. Tingnan po ninyo, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karyan ng Diyos. Maliwanag po yan. Lahat ng sumusunod sa gawa ng laman. Sige, malaya kang uminom, malaya mong gawin yung gusto mo, malaya mong gawin kahit anuman ang gusto mong gawin. Sasabihin ko po sa inyo, kapag sinunod natin yung gawa ng laman, yung gusto lamang natin, sabi po ng Biblia, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? O, balikan po natin yung kanina. Ephesians chapter 5 verse 15. So, anong sabi diyan? Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Tayo po ay ligtas na. Tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Wala hong talo kapag ang isang tao ay namuhay ayon sa kontrol ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Amen po ba? Okay, Colossians chapter 2 verse 16. Colossians chapter 2 verse 16. Verse 6. Sorry. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Mga kapatid, alam natin kung ano yung dapat, ano yung karapat-dapat na pamumuhay. Kaya kung ikaw ay nakakaunawa sa sinasabi ng Biblia, ito ang ipamuhay natin. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Amen po ba? Ang sarap pong mamuhay ng wala hong sa puso. Amen po ba? Wala kang bitbit. Sino po sa inyo ang may galit pa sa puso? Huwag na ninyong itaas ang kamay. Tumingin na lang kayo sa akin. Titignan ko yung mga mata ninyo. Yan. Sino pa ho sa inyo ang may galit sa puso? Tandaan po natin, kapag may galit tayo sa puso, talo ho tayo. Alam nyo, mas masarap pong mamuhay ng walang galit sa puso. Napakasarap. At tayo po ay magiging masaya kapag ikaw malaya ang puso mo. Bakit? Kasi lahat kaibigan mo Wala kang kaaway. Amen po ba? Hindi ka mahahadlangan. Hindi ka magkakaroon ng hangganan. So malaya ka kahit saan ka pumunta. Kapag malaya mong pinamuhay ang ayon sa banal na Espiritu ng Diyos. Tignan po natin yung mga unang iglesia, paano po sila namuhay. How the early church in the book of Acts walked. So, tingnan po natin po. Merong akong 4 na bagay na nakita po dito sa binasa po natin. Ito po sila. How the early church walked. Paano sila namuhay? They are motivated by love. Punong-puno ng pag-ibig. Sa verse 42. Tingnan po natin yung verse 42. Ano po ang sinasabi ng Acts chapter 2, verse 42. Anong pag-ibig? Tingnan po ninyo nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Tingnan po ninyo. The Word. Yung salita ng Diyos. Nanatili sila. They love the Word. Mga kapatid, ang isang Kristiyano na mahal ang salita ng Diyos, napakasagana po niyan. Bakit? Tingnan po natin yung sinasabi po ng Psalms 1. Ang katulad po na isang taong masaya, maibigin sa salita ng Diyos, binubulay araw at gabi, para kang isang punong kahoy na natanim sa tabing batisan. Tingnan po natin, mapalad ang taong
hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama, hindi lang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi. Tingnan niyo katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So ang isang taong mahal niya ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba sa pagmamahal sa salita ng Panginoon? Ito po ang tandaan po ninyo. If we really love the Word of God, gusto ko pong iwanan ko sa inyo to. Listen carefully to the instruction. Yung instruction mula sa salita ng Diyos. Listen carefully. Amen po ba? Pangalawa, embrace the instruction. Yakapin po natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Hayaan natin pag sinabing yakapin, isa puso natin ito. Then, apply the instruction. Doon po makikita po natin, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Why? Because he listened carefully, he embraced the instruction, and he applied the instruction. Amen po ba? Kapag ginawa natin ito, lahat ng gawin po natin magtatagumpay. Kaya pinagpapala ng Diyos ang lahat ng gawin ng isang taong sumusunod sa salita niya. Amen po ba? So tingnan ninyo, para tayong punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa lagi. Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung sariwa yung muka. Yan. Oh. Di ba? Kapag ka punong-puno ng salita ng Diyos yan, makikita mo yan, masaya palagi yan. Kahit maraming problema. Kaya nga totoo yun sabi ng awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Kapag ang isang Kristiyano, kahit may problema at wala kang pera, laging masaya yan. Amen po ba? Sino rito walang pera? Ha? O. Sino rito ang may Kristo? Sa puso. Tingnan nyo, masaya ba kayo kahit wala kayong pera? O, di ba? Kasi kapag may Kristo, masaya yan. Sa totoo lang, kahit wala kang pera, masaya kapag na kay Kristo. Amen po ba? Okay, so balikan po natin yon. Yung Acts chapter 2, verse 42. They are motivated by love. Mahal nila ang salita ng Diyos. Amen po ba? At dahil mahal nila ang salita ng Diyos, mahal din nila ang Diyos. Amen po ba? Hindi naman po pwedeng mahal mo yung salita ng Diyos, di mo mahal ang Diyos. Ibig sabihin yan, kapag mahal mo ang salita ng Diyos, mahal mo ang Diyos. Amen po ba? At kapag mahal natin ang Diyos, ibig sabihin, mahal din natin ang kapwa. Tingnan ninyo, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Tingnan ninyo, sila po ay merong tinatawag na fellowship. Nagsasama-sama po sila. At pag sinabing fellowship, they are gathered together. At yung kanilang fellowship na ito, ang pakahulugan po dito yung araw-araw na pagpira-piraso ng tinapay. Araw-araw po silang kumakain. Kumakain sila sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan. Araw-araw po yung magkakasama sila during that time. At ano ang ginagawa nila? Alam niyo po ba yung tinatawag na pagpira-piraso ng tinapay? Inaalala nila. Pagkatapos nilang kumain, ito po yung tandaan ninyo. Inaalala nila yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun yung fellowship nila. Kaya dun sa kanilang pagsasama-sama, hindi nila nakakalimutan si Kristo. Amen po ba?
Kaya sa bawat isa po sa atin, pag nag-gather tayo, tandaan po natin, sabi ng Bible, 2 o 3 ang nagkakatipon, nandoon sa kalagitnaan ang Diyos. Ngayon po, nandito tayo ngayon, nag-gather tayo ngayon. Nandito sa kalagitnaan natin ang Diyos. Amen po ba? Ano pa? They love prayer. Nananalangin po sila. Sama-sama silang nananalangin. They pray to one another. Tandaan po ninyo, kahit wala kayong maitulong pinansyal, pag tayo po ay nanalangin sa mga kapatid, pinag-pray po natin sila kung meron silang pangangailangan. Sabihin sa iyo, kapatid, kailangan ko ng ganito. Naku kapatid, wala ako eh. Pero halika, manalangin tayo. Alam nyo ba na yung pananalangin sa isa't isa, napaka-powerful niyan. Kaya kung ang bawat isa sa atin may mga problema yung kapatiran at wala kang maitutulong sa kanya, ang magandang maitutulong mo ay panalangin. Kapatid, halika, manalangin tayo. Yan po ang maitutulong natin. Prayer. Kaya nga sila nagsasama-sama po sila sa panalangin. They love one another and they pray to one another. Kaya sa bawat isa po sa atin, pag may mga problema po tayo, pray one another. Amen po ba? Huwag po nating hayaan na tayo po ay hindi magmahalan. Ang isang susi na kung saan nagmamahalan ng mga magkakapatid sa pananampalataya is prayer. Amen po ba? Kaya nga sa church, kapag ang mga Kristiyano ay nananalangin, makikita po natin kung paano ang Panginoon nakakakilos. So, prayer is powerful. Okay? Next, number 2. Occupied by God. Sa Acts chapter 2, verse 43, makikita po natin dito na dahil sila po ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba na ang daming himala? Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Hello? Kapag ang isang tao ay kontrol ng Diyos, makikita niyo paano kumilos ang Panginoon. Mamamangha kayo. Kaya katulad po nito, dahil sa maraming himala at kababalagan na gagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Alam niyo ba itong takot na ito? Hindi ito takot na yung natatakot sila. They fear God. Nagkaroon po sila ng mataas na paggalang sa Diyos. Amen po ba? Nagkaroon ng mataas na paggalang. Kaya nga yung pagkilos ng Diyos, ang daming himala. Araw-araw po yan, maraming himalang ginagawa ang Diyos sa kanila. I remember po nung time na talagang kasagsagan ng maraming mga Bible study, late 2015, 16, talagang sa lahat ng mga Bible study, ang daming mga himala na ginagawa ang Panginoon. And until now, maraming ginagawang himala ang Diyos. Maraming ginagawang himala. Katulad po nitong nagkaroon ng anniversary, ang Pangasinan chapter. Sabi ko, Panginoon, wala akong may bibigay sa mga membro doon. Pero purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba na meron pong isang pastor na kaibigan ko, 77 years old. 77 years old. Gumagawa po siya ng salamin. Pero ang anak niya ay galing sa Canada, nagdala ng isang backpack na reading glass. Reading glass. Alam niyo po ba, binigay niya sa akin yung isang backpack na reading glass. Kaya, nung pumunta ako sa Pangasinan, naku, tuwan-tuwa po yung mga miyembro doon. Bakit? Imported po yung mga salamin na napunta sa kanila, yung reading glass nila. Amen po ba? So tignan niyo yung miracle ng Diyos. Nanalangin ako sa Panginoon, Panginoon, gusto kong i-bless sila, pero wala akong may bigay. Kumilos ang Panginoon. Tapos, mag-anniversary na rin.
Panginoon, sabi ko, hindi pa tapos yung bubong ng church. Anong gagawin ko? Wala kaming budget. Alam niyo po ba na Monday, may tumawag po sa akin, tinawagan ako ng isang kaibigan natin na Christian na taga Hawaii. Tinawagan niya ako, silang mag-asawa. Then, nag-share ako ng mga vision natin, yung mga kung ano yung ginagawa natin. Sinare ko sa kanya yung lahat ng mga sunod-sunod na gawain natin. At sinabi ko rin sa kanila, why God joined you together because God has a purpose to you both. Sabi ko sa kanila. At nung pinagpipray ko na itong mag-asawang ito, alam nyo ba, umiiyak ako habang pinagpipray ko sila. Then after ng prayer, sabi niya sa akin, Pastor, magpadala ka ng sa Ingles Pastor, magpadala ka sa akin ng tao at bibiling ko lahat ng materialis na kailangan doon. E di praise the Lord. Tinawagan ko yung pastor natin doon, sabi ko, good news po. Magpadala kayo ng tao kay brother, ganito, ganyan. Sabi ko, bibili niya lahat ng materyales na kailangan po dyan. So yun, bago matapos yung February at anniversary, bago dumating, napakaganda po ng ewan ko kung naipakita ni Jaldin yung picture. Yung picture na pinadala ko sa group chat natin, yung anniversary ng Pangasinan. Nandyan sa GC natin. So, makikita po natin yung galaw ng Panginoon. Katulad po nito, maraming himala. Sa buhay din po natin, marami pong himala yan. Amen po ba? At ako po, nakita ko po yung galaw ng Panginoon na marami din po akong pinag-pray na katulad po dito sa sa parada. Merong isang asawa ng Iranian. Asawa ng Iranian. Tapos yung asawa niya, Bisaya. Yung asawa niya, foreigner. Alam nyo ba na ako noong panahon na yon nagdi-deliver ako ng harina sa kanya. Nasagasaan ko yung harina, yung plastic na kulay itim, yung hose. Minura ako noon. Yung babae. Pero kinabukasan, nalaman ko na may sakit palang cancer yon sa breast. Alam niyo po ba nung nalaman ko sa boss ko na may sakit sa cancer yon? Linggo, pinuntahan ko siya, kasama ko ang mga manggagawa. So nag-Bible study kami doon, pero nung dumating ako doon, sabi nung niyan, anong kailangan mo? Sabi sa akin, pera. Binibigyan ako ng pera. Sabi ko, no. Ako pray yung asawa. Sabi ko sa kanya. So hindi niya naintindihan yon. Sige, pinakyat niya ako, pinaupo niya ako, maya-maya nagsasabi siya dun sa asawa niya. Ano daw ang niya? Kasi hindi niya naintindihan Sabi niya, nag-usap sila at pinaliwanag. Pagpipray ko siya. Alam niyo, habang nagsishare ako ng gospel, tinuturo ko ang salita ng Panginoon katulad ng isang babae na kung saan sabi niya, mahipo ko lang yung laylayang damit ng Jesus na ito, gagaling ako. Sinasabi ko pa lang sa kanya yon, kinukwento ko pa lang doon sa babae na tumatagas yung breast niya. Talagang tumatagas na ganon. Yung oras na yon, natuyo yung breast niya. Why? The power of God. In the name of Jesus. Kaya nung time na yun, sabi sa akin nung Iranian, na one time magkita kami. Sabi niya, ikaw, pray. Umihingi ng panalangin. Nagkita kami dyan sa kalsada. Sabi ko, sige. Biro mo, Iranian, nakita niya yung himala ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, ganito rin po ang ginawa ng mga They were occupied by God. Yung control ng Diyos, talagang makikita mo na araw-araw yung himala ng Panginoon. Amen po ba? And one time, ito po ang sasabihin ko sa inyo pagdating ko sa pangangailangan. One time, meron po kaming babayaran na 100,000. At kailangan po naming bayaran ng katapusan. 100,000. Sabi nung kapatiran sa akin, Pastor, kailangan na raw bayaran ganito, ganyan. Sabi ko, sige, sabihin mo katapusan, pero wala akong hawak na 100,000. I pray to God. Nanalangin ako sa Panginoon. At sa panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, wag mong hayaang mapahiya ang pangalan mo.
Alam niyo po ba? Nag-chat sa akin, ang misis ko, sabi niya, Daddy, withdrawin mo yung parang nakalagay doon 4000. Nag-chat ako, mami, 4,000? Sabi niya, hindi. Withdrawin mo 400,000. Nagulat ako. Nagbigay ang Panginoon ng 400,000. Binayad namin yung 100,000 bago magkaroon ng parang last year yun eh. Sino nakakatanda sa inyo? Nag-testify ko to eh. Anong month yun? March din ba yun? Last year yun eh. Nung March din yun. Di ba? March. April. Alam nyo ba na, sabi ko, ang galing ng Lord. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung kayo ay may pangangailangan, huwag kayong mamumblema. Na talagang kayo ay mamumblema ng todo-todo, lumuhod kayo sa Panginoon. Amen po ba? Biro mo, 100,000 lang ang hiningi ko sa Panginoon para mabayaran yon. Nagbigay ang Panginoon ng 400,000. Di ba? Napakagaling ng Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, let us continue to be occupied by God. Sila po na-occupy ng Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, si Janea, yung kanyang pag-aaral dito po sa nung una hirap na hirap siya. Pero when we pray, after ng prayer, naghimala ang Panginoon. Alam nyo ba na mahina siya sa math, mahina siya sa physics, sa science? Yun yung pinaka-major. After po naming manalangin, gusto na niyang nung last year. Pero eto with honor po siya. After namin mag-pray, with honor pa siya. Nagulat kami, bakit with honor ka pa? Yung favor ng Lord. Kaya dito natin makikita na when we are occupied by God, pag ang Diyos ang sumakop sa atin, hinayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo, do not worry. Amen po ba? Even doon sa pinaka-imposible na. Talagang imposible. Eto pa, kukwento ko po sa inyo, si Josiah nung 9 months old siya. 9 months old, nagbuhol-buhol yung bituka niya. Alam niyo po ba, nagkabuhol-buhol yung bituka niya? Wala kami magawa. Hindi pa namin alam. Pagka dumedi siya, pagkatapos niya dumedi, iluluwa niya yon. Paulit-ulit. Dinala namin siya sa Ann Francis, sa may Sauyo. Then, chinek up siya, in-x-ray, nakita sa x-ray, buhol-buhol pala yung bituka niya. Bakit? 9 months old, dahil mataba siya noon, lahat ng isubo sa kanya, kain ng kain. Pinapakain siya ng pinapakain kasi mataba siya noon. Lahat ng isubo mo, kakainin niya yun. Nagkabuhol-buhol yung bituka. Alam niyo po ba, umiyak si Sister Joy noon. Then, umuwi kami sa bahay. Pag uwi namin sa bahay, inayos yung mga gamit. Kasama pa nga si Sister Esther noon eh. Nag-pray kami sa bahay. Kasi dadali na namin sa Children Hospital. So, pagdala namin sa Children Hospital, after namin mag-pray, in-x-ray siya ulit. Pero before that pala, bago pala, pipila kami sana doon sa doon sa libre. Yung libre, grabe naman ang pila, napakahaba. Mula rito yata hanggang dyan sa may ano ba yung jeepney market? Ganun kahaba yung pila, ganun na si Josiah, langoy-ngoy no. Amputla na ni Josiah. Sabi ko, Mami, punta na tayo doon sa may bayad. Pumunta kami sa may bayad. Alam nyo ba, hindi ka pala pwedeng pumasok doon pag wala kang down na 5,000. So, buti na lang, may 5,000 kami. Nag-down kami, 5,000. In-x-ray siya. Mula nung in-x-ray siya, 3 ang doktor niya. Ano yun sa bata? Pedya, anesthesiologist, tsaka surgeon. 3 yan, yung kanyang doktor. So, ibig sabihin niyan, 3 yung babayaran namin. Alam nyo, 4 na araw na wala pang ginagawa mula nung in-x-ray siya ulit. Kasi sabi nung doktor manalangin na lang kayo. Yung pala, nung in-x-ray siya, nakita yung x-ray,
umokay na yung kanyang bituka. Umokay na. Umokay na yung bituka niya, hindi na siya inoperahan. Biro mo yon? Kaya pala sabi ng doktor, manalangin na lang kayo. So hindi namin alam na okay na pala yung kalagayan ni Josiah, pero sumusuka pa rin siya nung time na yon. Then eto na, ang babayaran po namin. 4 na araw, kasama yung 3 doktor. Alam niyo po ba, wala kaming binayaran. At the same time, ang dami pong nagbigay ng mga kapatiran. Nagkaroon pa ako ng pera na 25,000 pesos. Tignan niyo yung himala ng Panginoon. Amen po ba? Ganito po ang Panginoon. When we are being occupied by God, the miracle, the blessing will overtake us. Amen po ba? Kapag sumunod po tayo sa ating Panginoon, we allow God to move in our life. Kaya yung mga early Christian, they are occupied. They were occupied by God. Number 3, unified. Sila po ay they have in common. Basahin po natin sa verse 44 and verse 46 hanggang verse 46. Sabi rito, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. United. Unified. They love one another. Wala pong mahirap nung panahon na yon. Bakit? Yung mga taong may pangangailangan, yung mga merong kakayahan, ibinebenta yung ari-arian at ipinamamahagi sa mga mahihirap. Ganon po sila noon. Nagtutulungan po. Amen po ba? Dito po ba? Nagtutulungan po ba tayo? Yes. Pag nakita po natin na namimigati, nahihirapan, ang mga kapatid natin, tinutulungan po natin sila. Hindi natin nahayaan na babagsak sila doon sa panahon na sila'y nahihirapan. Amen po ba? Kaya ganun po ang nangyari din sa kanila noon. And likewise, sa atin, ganun din po tayo, nagtutulungan. Amen po ba? Amen po ba? Lastly, they praise God. Puri nila ang Diyos, sinasamba nila. Sa verse 47, ano sila they are praising God. Dahil sa pagpupuri nila sa Panginoon, araw-araw, ang daming kaluluwa na idinadagdag ng Diyos dahil sama-sama po silang nagpupuri sa Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya sa lugar pong ito, hayaan po natin na tayo pong lahat ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos at ang Panginoon. Tingnan po ninyo, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pag nakita ng Lord sa buhay po natin sa loob ng Apandis Rock, we are praising God. We are thanking God. Ang Diyos ang magdadala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Amen po ba? Hindi na tayo mahirapan. Bakit? Siya mismo Tingnan po nyo, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. Mga kapatid, may favor sa mga tao. Ibig sabihin, natutuwa ang mga tao sa kanila. Ang tanong, natutuwa po ba ang mga tao sa atin? Tingnan nyo yung katabi nyo, natutuwa ba sa inyo? Di ba? Dapat na-bless po sila. They are blessed. Why? Dahil nagpupuri sa Diyos Yung puso nila, talagang mabuti yung kalooban. Balikan natin yung 46. Lahat sila merong mabuting kalooban Ayan malinis yung kalooban nila. Kaya nga dahil malinis ang kalooban nila, wala silang ginawa kundi, Lord, thank you. Lord, salamat. Purihin ang Panginoon. Kaya doon, nakikita ng mga tao na nagpapasalamat sila sa mga himala, sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Grabe.
Tuwang-tuwa ang mga tao sa kanila nung unang panahon. Kaya sa atin, imbis na pagkwentuhan mo ang iba, ikwento mo si Kristo na siyang patuloy na gumagawa ng himala. Tingnan po ninyo. Ayan o. Sa verse 47, they are praising God at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Mga kapatid, pag nakita ng Panginoon, we are praising God. Makikita nyo. Hindi na tayo magkakasya rito. Kaya naghahanap na po ako ng mas malaki-laki na lugar. Tsaka mas mababa. Kasi ang taas po kasi, tumatanda na po tayo. Eh yung mga bata, okay pa. Eh tayong matatanda. Sino rito nahirapan na umakyat? Ang taas ng kamay kaagad ng mga matatanda, no? Hingal na. O manalangin po kayo na tayo po ay pagkalooban ng Panginoon ng mas malaki, maraming parking, at the same time, mababa lang. Mababa. Nasa first floor. Hindi po nasa fourth floor. Amen po ba? So maghanap-hanap po tayo. Noong nakaraan, naghahanap po kami ni Sister Joy, wala kaming makita. Gabi na. Kasi yun lang yung time namin. So maghanap po tayo ng lugar na maganda. Amen po ba? Na kung saan maraming parking, at the same time, may sariling kwarto ang mga bata na talagang kasi maliit na rin to eh. Maliit na yung kwarto nila dyan. So, dapat mas malaki. Mas malaki kasi merong mga maliliit, para yung mga maliit, pakawalan mo sila dyan, maglaro sila dyan, pero safe yung kwarto. Yun yung binivisualize ko ngayon na pagka iniwan mo yung mga bata doon, safe sila, na magiging maayos sila doon. Tapos, yung maluwag yung ating sambahan. Okay, let us continue to pray. Ngayon, tingnan po ninyo, bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga hinililigtas. Siya po ang magdadala niyan. Kapag nakita ng Panginoon, yung apat na yon. Amen po ba? Balikan natin. Ano yung apat na yon? Motivated by love, occupied by God, unified, praise God. Once na nakita ng Panginoon yan, makikita nyo kung gaano yung himala, kung gaano, wala pong doon, mahirap. Lahat po sila ay nagtutulungan. Amen po ba? So, kapag nakita ng Panginoon to, di ba? Brother Gab? Future. Yan. Alam niyo po ba si Brother Gab? Yan. Brother Gab, tumayo ka. Halika, Brother Gab, tumayo ka rito. Si Brother Gab ay nakita lang po namin ito sa Pure Gold. Maliit. Maliit siya. Ikwento mo nga, Brother Gab, paano tayo nagkakilala? Hello, Pastor. Sige, wag kang mahiya. Iano mo kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Sige, testify mo. Pwede ba wala na po mic? Sige, mag-mic ka. Okay Sige lang. Kasi yung testimony mo ay gagamitin ng Panginoon to encourage niya. Sige, pakit. Okay pa, sige po. Sige, ganun yun. Nagsimula lang po yun nung sa Pagita vendor lang po ako noon sa Pure Gold. Tapos pag umaga po, parking area lang po. Tapos nasaktuhan ko po na mamimili po yata sila pastor doon. Tapos nagparking ako sa kanila. Tapos ayun po, kinausap po nila ako. Tapos nakita po nila na sobrang dusing ko pa po noon kasi yagit lang po ako dati. Tapos ayun, nakita po nila wala po akong tsinelas, tapos ang bata ko pa, nagtitinda na daw po ako ng ganito. Tapos, yun, pinasok po nila ako sa may Pure Gold kahit po wala akong tsinelas. May sinabi po yung guard doon na bawal daw ako kasi wala daw po akong tsinelas, tapos ang dumi-dumi ka daw po. Tapos may sinigot po si, brother, ba yun? Nakalimutan ko po yung pangalan niya, pero basta po yun.
sinagot niya po, sabi niya, ba't po bawal pumasok? Hindi po ba siya tao? Tapos, ayun. Nakapasok po kami doon. Paglabas namin, in-invite po ako dito. Tapos, binilan po ako ng mga groceries. Yun. Sobrang pure po nung unang pagkikita po namin noon. Tapos, abang tumatagal po, dito na po ako nang attend na po ako ng church dito. Tapos, abang tumatagal po, palalim po ng palalim yung relationship kay God. Tapos, kahit po medyo, lastly po, medyo ano talaga medyo nawala po ako dito, mga before pandemic po, tapos pagtapos po ng pandemic, nakabalik na rin po. Sa tinagal-tagal ko po hindi nakapunta rito, hindi po rin po nakalimutan yung lugar na to. Kahit more than 2 years, 3 years po yata. Tapos, ngayon, mas pinaigting po yung relationship kay God. Mas tuloy-tuloy na, tapos mas may nabivisualize ng future. Yan. Salamat, Brother Gab. Okay. Yan si Brother Gab. Ano po yan Nagtitinda siya ng mga sampagita. Alam niyo po ba na ganyan ang mga early church? Kaya po sa buhay ng bawat isa sa atin, ang Diyos kikilos yan sa buhay natin. Amen po ba? This is the early church of God. At sa buhay din po natin, i-apply din po natin yan. Makikita nyo kung gaano ang Panginoon kikilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya si Brother Gab, na talagang ang dusing-dusing niya noon Talagang walang tsinelas yan. Binilang pa nga namin ng tsinelas doon Kaya pinapasok namin doon, ayaw siya papasukin. Pero nakabili siya ng tsinelas niya. Tapos talagang walang kamuwang-muwang. Biro mo, sabi ko, sige, bibilin ko na yan, babayaran ko na lahat. Lagay nyo na lang po sa church. Sabi ko, sige, kung gusto mong ibenta, ibenta mo yan. Hindi ko lang kung binibenta pa niya yon. Binibenta pa niya. So tignan nyo, lumaki siya. Nag-pandemic, ilang taon ng pandemic, hindi siya nakalimot. Bakit? Sapagkat naitanim sa kanyang puso si Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pa nga akong isang nakausap Ewan ko, natatandaan niyo yung pinakain natin sa sa lugawan. Katulad din ni nagtitinda naman, basahan. Basahan. Kaya lang hindi ko na ulit nakita kasi hindi na ako kumain ulit sa lugawan Pero siguro kung kakain ulit ako doon, magkikita kami noon. 2 beses na kami nagkita. At 2 beses ko na rin siyang binilan ng basahan. Binili ko lahat ng basahan niya. Sabi ko, hanapin mo yung church. Kaya lang hindi pa niya makita siguro dahil talagang hindi pa siya nakapunta rito. Pero sinerang ko rin yun ng salita ng Panginoon one time. So ganun po tayo. Ito po yan. Yan po yung church ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, kapag tayo po ay namuhay ayon sa salita ng Panginoon, tignan, ang laki ng pagpapala. Okay, next. Okay, they live in the power of God's Word. Yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. They live the power of the cross. Ipinamuhay nila si Kristo. Amen po ba? They live in the power of prayer. Nananalangin sila palagi, araw-araw. So hindi nila ito pinabayaan. Lagi silang nananalangin. They live in the power of the Holy Spirit. They walk. They live. Habang sila ay nabubuhay. Next. Sabi po rito, dito na po ako magwawakas. Sa Galatians chapter 5 verse 24 hanggang 25. Tingnan po ninyo. And they that are Christ, lahat ng merong Kristo, have crucified the flesh with affection and lust. Lahat ng merong Kristo. Hayaan mong ipako na natin sa krus ng Panginoon lahat ng nasa ng laman. Amen po ba? And let us live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Lumakad po tayo. Mamuhay tayo na tayo ay
mayroong Kristo sa puso. We are blessed kapag ginawa po natin yan. Huwag mo nang sundin yung nasa ng laman. Amen po ba? Ipapako na natin sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo po ang susi. Amen po ba? Amen po ba? Are you willing to crucify yourself to Christ? Hayaan natin, isuko na natin. Amen po ba? And let us allow the Spirit to move in us. If we are being crucified with Christ, then allow the Spirit to move sa buhay po natin. Hayaan natin na ang bunga ng Espiritu ang siyang maghari sa atin. At tiyak, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awit na ito. Mga magulang, mga kapatid, hindi lamang po yung buhay natin ay nakatuon dun sa mga bagay na material, temporal, bagos tignan po natin ang buhay natin na kung saan nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang isang tao ay nakatuon ng kanyang pananampalataya kay Kristo, hindi po ito masasayang. Tayo po ay makakaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon. You are being blessed katulad ng mga early churches. Amen po ba? Tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, as we sing this song, hayaan mong gawin mong panalangin ito sa puso. Amen po ba? Make this a prayer sa puso natin. Sige po, awitin po natin ang awit na ito. And let us allow the power of the Word, the power of the cross, the power of the Holy Spirit sa ating buhay as we sing this song. Hayaan po natin mag-manifest po sa buhay po natin. Sunday, how much I want revival, but then on Monday, I can't find my Bible. Where's the power of the cross in my life? I'm sick of playing the game of religion. I'm tired of losing my reason for living. Where's the power of the cross in my life? Oh, I'm not content just to walk through my life, living into the lies, walking in compromises. Now we cried out as a generation that was lost, but now is found in the power of the cross. We believe in you. We believe in the power of your word and truth. We believe in you. So we lay down our cause, that our cross might be found in you. I'm not satisfied. Living in yesterday's hour, I'm not satisfied to do the church and walk away. I'm not satisfied. There's no love in my life but you. Oh, I'm not satisfied. I'm not satisfied.
living in yesterday's are I'm not satisfied to have a to form, have a form, but not the power. I'm not satisfied. oh, I am Crucified in you. Shall we lift our hands at sabihin natin sa Panginoon, we believe in you. We believe in the power of your word, and it's true. We believe in you. So we lay down our cross. We lay down our cross, that our Cross might be found in you. Alam niyo po ba yung awit? Sinasabi niya rito, araw ng linggo, sasamba, at pagkatapos ng linggo, Lunes, hindi na makita yung Biblia. Nakakalimutan na yung Biblia. Bakit? Sa sobrang kabisihan. At sabi niya rito, ayaw na niya yung pupunta sa simbahan, religion, pero wala naman yung kapangyarihan. Mga kapatid, huwag tayong mamuhay lamang dun sa form. Tataas ang kamay, kakanta. Mga kapatid, allow yung salita na narinig po natin ngayon. The power of the word. The power of the cross. The power of Jesus sa buhay mo. That without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Kahit anong gawin mong pagbabago, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Without Christ in our heart, without the power of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Paulit-ulit pa rin tayo. Kaya itong awit na to, awit na ayaw na niya nung form. Gusto niya yung power. The power of the Word, the power of God, the power of the cross, and the power of the Holy Spirit. Sa oras pong ito, habang inaawit natin to, do you believe in the power of Jesus Christ? Naniniwala po ba kayo na sinabi ng Bible, if anyone be in Christ, he is a new creation. Amen. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, allow Jesus in your heart. Believe Jesus Christ. Gusto mong kumilos ang Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos, open your heart as we sing this song once again. Sa oras pong ito, To have a form, but not the power. sa oras pong ito, as we sing this song once again, hayaan po natin, awitin po natin with all our hearts. Shall we sing this song once again? I said on Sunday, I want revival. I said on Sunday, how much I want revival. And then on Monday, I can't find my Bible. Where's the power of the cross in my life? I'm sick of playing The name of religion. I'm tired of losing my reason for living. Where's the power of the cross in my life? Not content just to walk through my life, giving in to the lies, walking in compromises. We cried out as a generation,
that was lost, that found is found in the power of the cross. We believe in you. We believe in the power of the word, and it's true. We believe in you. So we lay down our cause, lay down the cause, that the cross might be found. We believe in you, in you. We believe in the power of your word, and it's true. We believe in you. So we lay down the cause, that the cross might be found in you. I'm not satisfied doing in yesterday's hour. I'm not satisfied to have the form, but not the power. I'm not satisfied. Oh Lord, I am crucified in you. I'm not satisfied. Wag po tayong masatisfied. Yes. Hayaan mong hingin mo ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos to do the church and walk away. I'm not satisfied. There's no love in my life But you, oh, I'm not satisfied. I'm not satisfied living in yesterday's hour. I'm not satisfied to have the form, but not the power. I'm not satisfied. There's no love in my life but you. We believe. We believe in you. We believe in the power of your word, and it's true. We believe in you. So we lay down our cause, that our cross might be found in you. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng iyong salita. How the early church walked in the power of your word, in the power of the cross, in the power of your love, and in the power of the Holy Spirit. Lord, allow your people, O God, na kung saan kami po ay lalakad katulad ng mga unang Kristiyano. As they believe in you, Lord Jesus, hayaan mong patuloy nilang maranasan ang kapangyarihan mo. Lord, maranasan po nila kung paanong kumilos ka sa mga unang iglesia. Kaya sa oras pong ito, ang dalangin ko, hayaan mong anuman ang kanilang mga pangangailangan sa mga oras pong ito, katagpuin mo po sila. Ikaw, Panginoon, ang kumilos at gumalaw sa buhay ng bawat isa. Maranasan po nila, Panginoon, ang mga himala na hindi nila sukat akalain sa kanilang buhay. Sa oras pong ito, Panginoon, allow your Spirit to move in their hearts. Allow the power, the manifestation of your word, na patuloy ng pagpapalay dumaloy sa kanila. Yes, we believe in you, God. And the promise, O God, na kung saan ang buhay na walang hanggan, ang tunay na pagbabago sa buhay,
ay makakamtan lamang sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, I pray, Lord, touch the heart of your people. Ang mga babae at lalaking narito ngayon, Lord, hipuin mo ang mga puso. Hayaan mo po, O Diyos, that they will continue to thanks and praise your name, O God. Patuloy ka nilang sambahin, patuloy ka nilang papurihan dahil sa mga bagay na himala na patuloy na gagawin mo at ginawa mo na sa buhay ng bawat isa. Kapatid, ano man ang nasa puso mo ngayon, patuloy mong sambitin sa Panginoon at ang Diyos ay kikilos sa iyo ngayon. Yes, ano man ang nais mo ngayon, itaas mong iyong kamay and I want to pray for you. Ano man ang iyong prayer ngayon, yes, taas mong iyong kamay. Panginoon, sa oras pong ito, nakikita mo ang mga babae at lalaki ngayon na nakataas ang kanilang mga kamay. Hindi ko po alam ang kanilang mga panalangin. But according to your word, they pray to one another. And right now, as I pray for them, move in their lives and in their prayers, O God. Ano man ang kanilang mga panalangin ngayon, yes, patunayan mo that you are the God. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng katugunan. Ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na naghihimala. Kaya sa oras pong ito, salamat. Hayaan mong sa buhay nila, mangyari at maganap ang kanilang naniniwalaan ngayon. Yes, we believe in God. Kaya sa oras na ito, kapatid, patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoong, palakpakan natin ang Diyos. Maniwala ka sa Diyos na buhay. Walang imposibleng bagay sa Diyos na iyong pinanalanginan sa oras na ito. Believe it by faith. Yes, salamat Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay tumugon sa kanilang mga panalangin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating selyohan ng kabutihan ng ating Panginoon. Nagpupuri ang puso. Palakpak po natin ating mga kamay. Hindi ko hahayaang bato ang magpuri. O ang pag-ibig mo ay aking awitin. Ano man ang kanila sasabihin, ikaw ay patuloy na sasabahin. Alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyab na apoy. Kaya't wala, sabay-sabay po tayo magpuri. At patuloy na nagpupuri ang puso ka, wala hanggang pagsamba. O nagpupuri ang puso ka, wala hanggang pagsamba. Ang alay ko, ang alay ko, hindi ko hahayaan ang pag-ibig mo ay aking awitin. Ano man ang kanilang sasabihin o man ang kanilang sasabihin, ikaw ay patuloy, alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyab na apoy. Kaya't walang ibang itatangan at patuloy na
pagsamba. Ang alay ko, ang alay ko. Sabi po sa awit na ito, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod sa'yo. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, sa mas malakas na tinig. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, let the people sing. Maglilingkod ako. Maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod sa iyo. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod sa iyo. Alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyam na apoy. Kaya't walang ibang itatanggal at patuloy na, come on, nagpupuri ang puso mo. Walang hanggan. Oh, nagpupuri ang puso ko. Walang hanggan pagsamba. Let the people sing, nagpupuri. Come on, church. Nagpupuri ang puso ko. Walang hanggan pagsamba. Nagpupuri ang puso ko. Ang puso ko, walang hanggang pagsamba. Sa uling pagkakataon, nagpupuri ang puso ko, walang hanggang pagsamba. Ang alay ko, ang alay ko, ang alay ko. Palakpakan po natin Panginoon.